Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1546, bahagi ng madla. Si Qi Yuchen ay mukhang galit na galit at pinakawalan ang Qi, ngunit pagkatapos ay narinig niyang sinabi ni Qi Yunsheng. Tama na, Yuchen, gawin mo ang dapat mong gawin. Mukhang masama ang loob ni Qi Yuchen, ngunit tumanggo siya at naalala ang kanyang Qi. Nakatingin pa rin siya kay Lin Feng sa malamig na paraan habang sinasabi niya. Lin Feng, ipapakita ko sa iyo kung sino ako. Hindi siya pinansin ni Lin Feng. Pagkatapos ay sinabi ni Qi Yunxiao. Ang babaeng iyon ay kay Lin Feng kaya ibigay mo ito sa kanya. Pagkatapos ay paalisan ng iba. Yuchen, humanda sa pagpasok sa yugto ng labanan. Roger. Salamat sa iyo master. Sabay na sabi ni Qi Yuchen at Lin Feng. Tumiti si Muyon nang walang pakialam. Iniligtas siya ni Lin Feng. Si Muyon at ang iba pang mga priestesses ay lumayo. Galit na galit si Qi Yuchen, at hindi niya planong paalisin sila ng ganoon kadali. Sa susunod, huwag ka ng manggulo. Sabi ng emperador na nakasuot ng purple na damit. Iyon ang kompetisyon para sa maliliit na mundo, mayroong milyon-milyong tao na nanonood sa kanila. Ilang pambihirang cultivator ang naroon at nakakagulat na ng ahas si Lin Feng na magdulot ng gulo. Sa kabutihang palad, si Lin Feng ay malakas, dahil kung siya ay mahina, siya ay namatay sa lugar. Ibinigay lamang ni Qi Yunxiao si Muyon kay Lin Feng para bigyan ng mukha si Master Mi. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ibigay siya kay Lin Feng dahil hindi siya birhen, kung hindi ay maaaring makuha siya ni Qi Yunsheng kung gusto niya. Ang paghaharap na iyon ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao, ngunit hindi ito nagtagal. Sa sandaling iyon, isang malakas na cultivator mula sa Celestial Wen Castle, na namamahala sa kaganapan, ay tumayo at kumaway sa karamihan. Natahimik ang lahat at hinihintay siyang magsalita. Maraming tao ang nagalit sa kanya. Hiniling ng Celestial Wen Castle kay Emperor ni Chen na maupo sa kanila. Gaano kaibang noon? Lahat, hindi ko na kailangang sabihin dahil alam mo na ang mga patakaran, palagi silang pareho sa bawat oras. Ang malakas na cultivator mula sa Celestial Wen Castle ay lumingon kay Emperor ni Chen at ngumiti. Emperor ni Chen, magsisimula na ba tayo? Huwag mo akong alalahanin. Gawin mo lang ang gusto mo, sabi ni Emperor ni Chen na nakangiting walang pakialam. Ang malakas na cultivator mula sa Celestial Wen Castle ay tumanggo at nagsabi. Ang siyam na dakilang Celestial Castle ay pipili bawat isa ng siyam na tao, pagkatapos ay isang kabuuang 81 tao ang aakyat sa entablado. Agad na naglakad ang ilang kabataan patungo sa mga yugto ng pakikipaglaban. Sa gilid ng Celestial Qi Castle, si Qi Yuchen at ang iba pa ay tumakbo patungo sa battle stage. Para sa kanila, napakahalaga ng araw na iyon, matutukoy nito kung sino ang kumokontrol sa maliliit na mundo at maaaring maakit nila ang atensyon ni Qingdi Mountain, posibleng ay recruit sila. Emperor ni Chen, gusto mo bang mamuno sa kaganapan? Tanong ng cultivator mula sa Celestial Wen Castle kay Emperor ni Chen. Ang kompetisyon ay patas, ang bawat tao ay kailangang lumaban sa bawat manlalaban mula sa 8 iba pang celestial na kastilyo. Mula doon, pipiliin ang unang 18 cultivator at gagawin ang ranggo. Ang unang cultivator ay may 18 puntos, ang pangalawa ay 17. Ang ika-18 ay magkakaroon ng 1 puntos. Sa huli, ang tatlong grupo na may pinakamaraming puntos ay nakakuha ng kontrol sa maliliit na mundo sa susunod na 10,000 taon. 18 tao lang ang kinuha nila dahil gusto nilang isaalang-alang ang pinakamalakas na cultivator lamang. Sa sandaling iyon, iniisip ng lahat na ang disipulo ni Emperor ni Chen, si Wen Aofeng, ay makakakuha ng 18 puntos at mauna sa pagtatapos. Ngunit ang iba ay maaari ring makakuha ng ranggo. Pumunta ka, sabi ni Emperor ni Chen sa katabi niya. Ayaw niyang pangunahan ng event. Tumanggo ang taong iyon at lumipad sa gitna. Patas ang mga laban na iyon at magiging diretso ang rangkang. Marami sa malalakas na kabataang iyon ay nagsasanay ng kaunti sa paglilinang kahit saan. Ang ilan sa kanila ay napunta pa sa maliliit na mundo. I wonder kung gaano sila naging strong. Naisip ng karamihan. Tumingin si Lin Feng sa kanila. Noon, sa maliit na mundo, nakasali siya sa ilang mga kompetisyon. Sa pagkakataong ito si Lin Feng ay makakapanood lamang. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya upang makita kung gaano kalakas ang mga cultivator. Karamihan sa kanila ay mga cultivator ng ika-8 o ika-9 na layer ng Zunqi. Ang mga cultivator ng ika-7 layer ng Zunqi ay karaniwan. Makalipas ang maikling panahon, nagsimula ang labanan. Ang unang labanan ay sa pagitan ng Celestial Wen Castle at ng Celestial Qi Castle. Kahit na kaya nilang sumuko ayon sa gusto nila, wala ni isa sa kanila ang pumayag. Sa wakas, ang isa mula sa Celestial Wen Castle ay nanalo sa labanan, ngunit siya ay nasugatan. Pareho silang cultivator ng ika-8 layer ng Zunqi, ngunit madali nilang matatalo ang mga cultivator ng ika-9 na layer ng Zunqi. Isip ni Lin Feng, ang 9 na mga kabataan na pinili ng kani-kanilang kastilyo sa kalangitan ay kamangha-mangha malakas. Siyempre, kung gusto ng dalawang cultivator na iyon na makatapos sa top 18, mahirap. Ang mga nakita ni Lin Feng sa maliit na mundo, tulad ni na Zhou Tianrou, Gu Li, at Qiao Qifeng ay mas malakas kaysa sa dalawang iyon. Ang ikalawang labanan ay si Zhou Tianrou laban sa isang cultivator ng ika-9 na layer ng Zunqi. Inilabas ni Zhou Tianrou ang gintong banal na qi na nagwasak sa kalangitan.
Gaya ng inaasahan, naging mas malakas si Zhou Tianruo mula noong huling beses na nakita siya ni Lin Fang. Habang nagpapatuloy ang mga labanan, mas lalong nagulat ang mga tao. Ang bawat isa ay kailangang lumaban sa lahat ng mga cultivator mula sa lahat ng iba pang mga grupo, na nangangahulugang kung hindi sila mamamatay, ang bawat tao ay kailangang lumaban ng 73 beses. Sa makatuwid, ang mga labanan ay magtatagal ng ilang sandali. Pinagmasdan ni Lin Fang ang mga labanan ng seryoso. Marami sa mga taong nakikipaglaban ay hindi kasing lakas ng mga henyo mula sa bahwang. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamalakas na henyo ng lalawigan ng bahwang ay mga bihirang ibon. Kung ang malalakas na henyo mula sa lalawigan ng bahwang ay lumaban sa entablado ng labanan, malamang na mamangha sila ng maraming tao. Siyempre, sa mga manlalaban ay iyon, mayroon ding mga taong mahuhusay, tulad ni Wen Aofang. Nakipaglaban siya sa isang cultivator ng ikasyam na layer ng Zunqi, at nang magbanggaan ang kanilang mga kamao, ang kanyang kaaway ay nadurog hanggang sa mamatay. Ang cultivator na iyon ay mula sa Celestial Sikong Castle. Bagamat nagalit sila sa pagkawala ng kanilang manlalaban, wala silang magagawa tungkol dito. Mahigit 100 labanan ang naganap at pagkatapos ay dumilim sa labas. Ang malakas na cultivator mula sa Celestial Wen Castle ay tumingin kay Emperor ni Chen at nagsabi, "Guro, dapat ba tayong magpahinga? Maaaring magpatuloy ang mga laban bukas." "Sige," sabi ni Emperor ni Chen na tumatango. Kahit na hindi naapektuhan ng kadiliman ang mga cultivator, ang pagpapahinga ay isang magandang pagkakataon para sa mga batang cultivator mula sa Qingdi Mountain at sa 9 na dakilang celestial na kastilyo upang makipagkaibigan. Pagkatapos ay tumanggo ang malakas na cultivator mula sa Celestial Wen Castle at pinutol ang mga laban. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1547, Pagsadya. Bumalik na tayo, sabi ni Qi Yunsheng. Hindi pa sila nakagawa ng masama sa unang araw, ngunit hindi pa rin masaya si Qi Yunsheng. Ang Celestial Wen Castle ang may pinakamagandang resulta sa unang araw. Hindi lang si Wen Aofang ang malakas na cultivator mula sa Celestial Wen Castle. Mayroon silang dalawa pang cultivator na may potensyal na makakuha ng 18 puntos. Medyo mataas na ang ranggo ni Wen Aofang, kaya kung ang 3 cultivator mula sa Celestial Wen Castle ay nagpatuloy ng maayos, sila ay manggaguna sa 18. Umalis sa bleachers ang grupo mula sa Celestial Qi Castle at naghiwa-hiwalay din ng iba. Maraming tao ang hindi makapaghintay na makita ang mga natitirang laban. Ang lahat ng iyon ay walang kinalaman kay Lin Fang. Sinundan niya ang grupo ng mga tao mula sa Celestial Qi Castle at natagpuan si Muyon na naghihintay sa tabi. Tumingin si Qi Yuchen kay Muyon sa malamig na paraan at sinabi, "Anong ginagawa mo dito?" "Ibinigay na sa akin ni Master Sion," sabi ni Lin Fang, huminto sa harap ni Qi Yuchen. Iniangat ni Qi Yuchen ang kanyang manggas at umalis na hindi pinansin ang mga ito. "Iyon, alis na tayo," sabi ni Lin Fang. Wala silang sinabi pagkatapos nilang umalis. Agad silang bumalik sa Celestial Qi Castle at dinala siya ni Lin Fang sa loob ng kanyang silid. "Lin Fang, ikaw," sabi ni Muyon na nakatingin kay Lin Fang gamit ang kanyang magagandang mata habang gumagamit ng telepathy. Gusto niyang makasigurado. "Oo," sagot ni Lin Fang na tumatango. Tumiti ng manipis si Muyon. "Paano niya nagawa iyon?" "Iyon, pwede kang matulog sa kama ko, at maaari kang manatili sa akin ng ilang sandali," sabi ni Lin Fang. Kaaway na niya ngayon si Qi Yuchen, at hindi niya hahayaang makaalis ng ganoon kadali sina Lin Fang at Muyon. Hindi ganoon kalakas iyon, kaya kung may gustong gawin sa kanya si Qi Yuchen, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon kung wala si Lin Fang. Naisip ni Lin Fang na itago si Yon sa loob ng palasyo ng Jade Emperor, ngunit espesyal ang kanyang katayuan sa lipunan. Kinokontrol daw siya. Kung mawala si Yon, iisipin nilang may espesyal na bagay siya. Namula si Muyon. Kahit na sinabi ni Lin Fang na nakipagtalik sila, ito ay para lamang protektahan siya. Ngayon, nasa iisang kwarto sila at gusto ni Lin Fang na matulog siya sa kanyang kama. She felt very shy pero tumanggo siya at humiga. Umupo si Lin Fang sa harap ng kama. Si Muyon ay isang mabait na babae, si Lin Fang ay nagtataka kung paano niya ito maliligtas. Lakas, lakas, palaging higit na lakas. Nagpa siya si Lin Fang na managinip muli at magsanay ng paglilinang doon. Kailangan niyang maging mas malakas. Tahimik at payapa ang gabi. Minsan sa tahimik na gabing iyon, lumitaw ang isang madilim na silhouette at walang nakapansin sa kanila. Hindi masama, ngunit dahil kontrolado sila, hindi ko magawang magsalita ang mga taong iyon. Naisip ang madilim na silhouette. Gayunpaman, nagulat siya nang makita ang ilang tao sa looban. "Ha?" Sumimangot ang madilim na anino. Nagtatawanan at naglalakad sina Qi Yuchen at Jin Chenjun. Hindi nagtagal ay umalis na sila sa looban. Pagkaalis nila, tahimik na pumasok ang silhouette at naglakad papunta sa direksyon ng kwarto ni Lin Fang. Tumingon si Qi Yuchen at tumawa. Naglakas loob si Lin Fang na hiyain siya, kaya ngayon ay ipaunawan niya kay Lin Fang kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng dugo ng mga Qi. Pagsisisihan din ito ni Muyon. Nakayuko ang madilim na anino, hindi kalayuan sa silid ni Lin Fang. Pagkatapos ay nakita nilang may huminto sa labas ng silid ni Lin Fang at naglabas ng kosmikong enerhiya. Nang arap ng cosmic energy. Mukhang naaliw ang madilim na anino.
Ang taong nakita nila ay isang dream cultivator. Ha? Sa sandaling iyon, nagulat ang anino. May gumagapang din patungo sa silid ni Linfang. Kawili-wili. Naisip ng anino na tumatawa sa mahinang boses. Magiging kawili-wili ang gabing iyon. Mangarap ng buhay. Sabi ng isang tao sa labas ng kwarto ni Linfang. Ang pangarap na cosmic energy ay tumagos sa silid ni Linfang, at ito ay parehong tahimik at hindi nakikita. Palihim na binuksan ng gumagalaw ang pinto ni Linfang at nakita si Linfang, nakaupo siya at mukhang relaxed. Tumiti ng malamig ang taong iyon. Ipinadala nila siya upang harapin ang isang cultivator ng ikapitong layer ng Zunchi, ngunit na-overestimated nila si Linfang. Siyempre, gusto lang ni Chi Yuchen ng isang taong mananatiling tahimik at hindi nakikita. Ang assassin na ipinadala niya ay maaaring magpatulog kay Linfang at pagkatapos ay patayin siya ng walang kahirap-hirap. Matulog ng walang hanggan. Sabi ng cultivator na gumagapang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagulat siya. Kabom. Isang nakakatakot na lakas ang agad na tumusok sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay hinawakan ng isang kamay si Linfang at hinayla siya sa lupa. Ang Dream Cultivator ay natulala, ito ay isang emperador na nakakaalam ng Earth Cosmic Energy. Ang Emperor na gumagamit ng Earth Energy ay mabilis na sumulyap kay Muyon at pagkatapos ay umalis. Nangyayari ang gayong magagandang bagay, at napakabilis, ang malalakas na cultivator ng Celestial Chi Castle ay susugod sa lalong madaling panahon. Gaya ng inaasahan, pagkaalis niya, maraming malalakas na cultivator ang lumitaw sa silid ni Linfang upang makita siyang nawawala. Mukhang galit na galit ang emperador na nakasuot ng purple na damit. Si Linfang ay kinidnap sa sarili nilang teritoryo. Sino ang may kakayahang gawin iyon? Sumimangot si Chi Yunxiao at sumigaw. Chi Yuchen, halika rito. Umalis si Chi Yunsheng, hindi niya itinuloy ang paghabol sa Dream Cultivator. Sa halip, hinabol niya ang Earth Chi. Sinundan niya ang mga ito sa labas ngunit nakasimangot dahil tumigil ang Chi doon. Sa sandaling iyon, nagpakita sa malayo sina Emperor Yu at Linfang. Ano man ang mangyari, gusto niyang iligtas si Linfang. Wala siyang pakialam kung kontrolado si Linfang o hindi, maiisip niya kung ano ang gagawin pagkatapos. Nagawa ni Emperor Yu na iligtas si Linfang. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit natutulog pa rin si Linfang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1548, Pagpapahiya. Linfang. Sigaw ni Emperor Yu. Gayunpaman, hindi nag-react si Linfang. Sumimangot si Emperor Yu at niyugyug si Linfang ngunit wala itong silbi. Nag-aalala ngayon si Emperor Yu. Si Linfang ay humihinga ng normal, at hindi siya nasugatan, ngunit siya ay natutulog. Ano kaya ang nangyayari? Hindi alam ni Emperor Yu na may sumusunod na anino sa kanya habang lumilipad siya. Ang anino na iyon ay ganap na hindi nakikita, at kahit na si Emperor Yu ay isang malakas na emperador, hindi pa rin niya maramdaman ang presensya ng taong iyon. Unti-unting lumiwanag sa labas. Pagkatapos ay nagpatuloy ang ikalawang araw ng mga laban. Ang mga labanan ay napakatindi dahil ang mga cultivator ay lumalaban ng mas malakas kaysa noong unang araw. Inakala ng emperador na naka-purple na damit na ang pagkawala ni Linfang ay may kinalaman kay Chi Yuchen. Gayunpaman, hindi niya ito maaaring akusahan sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, si Chi Yuchen ay may dugo ng Chi Clan. Ipapaalam lang niya kay Master Mi ang sitwasyon. Si Linfang ay natutulog pa rin, at si Emperor Yu ay talagang nagmamadaling maghanap ng manggagamot. Nasa pagitan sila ng siyam na dakilang celestial na kastilyo, kailangang may solusyon. Ang palasyo ng mga haring panggamot. Natapos ang mga laban sa ikalawang araw at muling nag-alisan ang mga tao. Isang silhouette ang dumating sa mga tao ng Palace of Medicinal Kings na may bitbit sa kanyang likod. Si Linfang iyon. Guro, kailangan kong makita ang mga elder ng Palace of Medicinal Kings. Sabi ni Emperor Yu, kumunat ang noo ng isa sa kanila at malamig na sinabi kay Emperor Yu. Sino ka, at ano ang gusto mo sa amin? Kailangan kong makita ang isang elder upang iligtas ang isang tao. Mahinahong sabi ni Emperor Yu. Tiningnan siya ng binatang iyon sa malamig na paraan at walang pakialam na sinabi. Hindi kami nagpapagaling ng mga estranghero. Umalis ngayon. Hindi nagpatinag si Emperor Yu, nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa kanila. Ang mga tao mula sa Palace of Medicinal Kings ay tumingin sa kanya sa malamig na paraan at sinabi. Umalis ka ngayon. Hindi mo ba narinig? Hindi tumigil si Emperor Yu, nagpatuloy siya sa pagsulong, mas mabilis pa. Matapos nilang mapanood ang pagtakbo niya sa unahan, hindi pinansin ang kanilang pagbabanta, nagsimulang habulin siya ng mga taong iyon. Dumating si Emperor Yu sa labas ng isang pinto at inilabas ang kanyang makajos na kamalayan upang siyasatin ang lugar. Natagpuan niya ang isang napakalakas na cultivator sa loob. Guro, mangyaring tulungan akong magligtas ng isang tao. Sabi ni Emperor Yu na nakayuko sa entrance ng kwarto. Alam niya na ito ay hindi magalang, ngunit wala siyang pagpipilian. Gagawin niya ang lahat para iligtas si Linfang. May nagbukas ng pinto, ito ay isang matandang may puting balbas. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa malamig na ilaw. Matapang ka, malamig na sabi ng matanda, na sumulyap kay Emperor Yu at Linfang. Nakapagtataka, ang taong iyon ay naglakas loob na suriin ang kanyang silid. Lumuhad. Hinawakan ni Emperor Yu ang mahabang mukha ngunit lumuhad pa rin.
Guro, patawarin mo sana ako, kailangan ko talagang mapagaling siya. Naglabas ng singsing si Emperor Yu at ibinigay sa matanda. Ininspeksyon ng matanda ang singsing at marahas na sinabi kay Emperor Yu. Ikaw ay bastos at walang pakundangan, itatago ko ang singsing na iyon para parusahan ka. Umalis ka ngayon. Biglang itinaas ni Emperor Yu ang kanyang ulo at sumigaw. Guro, asar. Sigaw ng matanda, ngayon ay naglalabas ng nakakatakot na mapang-ipang mga enerhiya. Palm. Nayanig ang lupa sa ilalim ng mga tuhod ni Emperor Yu, sumabog at itinapon si Emperor Yu at Lin Fang. Lalong nanlumo si Emperor Yu. Paano niya malulutas ang problema ni Lin Fang? Kung hindi tutulong ang mga cultivator sa Palace of Medicinal Kings, sino ang tutulong? Umalis si Emperor Yu. Sa sandaling iyon, patuloy na sinusundan siya ng anino at bamantong hininga. Talagang binibigyan niya ng importansya ang taong iyon. Iniisip ko kung sino siya sa kanya. Dama po ang anino sa harap ni Emperor Yu habang papaalis sila. Biglang nakita ni Emperor Yu ang isang taong nakaitim na damit na dumating sa kanyang harapan. Nagulat siya dahil hindi niya naramdaman ang presensya ng taong iyon bago siya lumapit. Ibigay mo siya sa akin. Sabi ng taong nakaitim na damit kay Emperor Yu na walang pakialam. Gagawin kaya ni Emperor Yu ang ganoong bagay? May tableta dito, makakapagpagaling ito sa iyo. Sabi ng taong nakaitim na damit, at binigyan ng tableta si Emperor Yu. Si Emperor Yu ay nag-aalinlangan ngunit tinanggap ang tableta. Walang pag-aalinlangan, pinasok niya iyon sa kanyang bibig. Alam niyang napakalakas ng taong iyon, kaya kung gusto nila siyang patayin, hindi na nila kailangan gumamit ng lason. Namula si Emperor Yu pagkatapos inumin ang tabletang iyon at nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Siya ay kawili-wiling nagulat. Ngayon, ibigay mo siya. Sabi ng taong iyon na ngayon ay nakangiti kay Emperor Yu. Sana mailigtas mo siya. Si Emperor Yu ay mukhang naantig at hindi na nag-alinlangan pa. Mabilis niyang ibinigay sa kanya si Lin Fang. Huwag kang mag-alala. Sabi ng taong iyon kay Emperor Yu bago siya mawala. Napatulala si Emperor Yu. Ano na kayang gagawin niya ngayon? Nagtataka ako kung sino ang taong iyon. Bulong ni Emperor Yu. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang mga labanan sa pangunahing plaza. Nagulat ang mga tao dahil ilang araw na ring hindi nagpakita si Emperor Shen Yu. Sa isang lugar sa loob ng buffer zone, sa isang maliit na silid, binuksan ni Lin Fang ang kanyang mga mata at tumayo. May nakatayo sa harap niya na nakaitim na damit. Emperor Shen Yu. Si Lin Fang ay hindi makapaniwala. Bakit kasama niya si Emperor Shen Yu? Tingnan kung ano ang nangyari nitong mga araw. Sabi ni Emperor Shen Yu habang nakangiti kay Lin Fang. Inilabas niya ang kanyang makajos na kamalayan at pinagsama ito sa ikatlong mata ni Lin Fang. Biglang, nakita ni Lin Fang ang lahat ng nangyari. Sinuri niya ang mga alaala at nakita niyang may nagplano laban sa kanya. Boom! Ang mga nakakatakot na ilaw ay lumitaw sa mga mata ni Lin Fang pati na rin kay Qi. May nagpahiya sa kanyang guro. Pinaluhod siya ng matandang iyon at nagnakaw ng kayamanan sa kanya bago sinabi ang mang-asar. Naalala ni Lin Fang ang kanyang Qi at yumuko sa harap ni Emperor Shen Yu. Maraming salamat, guro, sa pagligtas sa aking guro. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1549, sa yugto na banan. Naalala ni Lin Fang noong nagpakita si Emperor ni Chen at Emperor Shen Yu, partikular na tumingin sa kanya si Emperor Shen Yu. Ang problema ay hindi niya kilala si Emperor Shen Yu, bakit niya ito binigyan ng pansin? Alam din niya ang lahat ng nangyari sa kanya hanggang ngayon, ibig sabihin ay sinusundan siya nito. Bukod pa rito, binigyan ni Emperor Shen Yu ang kanyang guro ng isang tableta, kung saan ang presyo nito ay malamang na nakakatakot, ibinigay pa niya ito kay Emperor Yu nang walang pag-aalinlangan. Si Lin Fang ay nag-aalinlangan sa lahat ng ito. Hindi ka kinokontrol ng Celestial Qi Castle. Tanong ni Emperor Shen Yu. Na-curious siya. Nanatiling tahimik si Lin Fang ng ilang segundo, ngunit sa wakas ay tumanggo siya. Sa katunayan, hindi nila ako na-control. Haha, hindi masama. Hindi ka nagawang kontrolin ni Master Mi, bihira lang iyon. Natatawang sabi ni Emperor Shen Yu bago idinagdag. Magiging mas madali ang mga bagay sa ganoong paraan. Lin Fang, ilang araw ka nang natutulog. Malapit nang matapos ang mga labanan sa pagitan ng siyam na dakilang Celestial Castle. Bumalik tayo at manood. Positibong sabi ni Emperor Shen Yu. Hindi naintindihan ni Lin Fang, iniligtas siya ni Emperor Shen Yu at ngayon gusto niyang bumalik siya. Guro, malayo na ako ngayon sa Celestial Qi Castle, kung babalik ako, hindi ba kailangan kong ibalik ang sarili ko sa kanila? Parang napakatanga. Diretsong sagot ni Lin Fang. Tumawa si Emperor Shen Yu at sinabi. Normal lang na gusto mong umalis, pero hindi mo ba gustong subukan at lumaban sa entablado ng labanan? Lumaban sa entablado ng labanan. Inulit ni Lin Fang sa pagkabigla. Wala tayong masyadong oras, kaya tara na. Nakangiting sabi ni Emperor Shen Yu. Pagkatapos, kinuha niya si Lin Fang at umalis. Malapit nang matapos ang mga laban. Ang mga kabataan mula sa Celestial Wen Castle ay naging pinakamalakas. Si Wen Aofang ay malamang na mauna sa ranggo. Bukod sa kanya, mag-rank din ang dalawa niyang kaibigan sa top 18. Ang Celestial Wen Castle ay malamang na mamamahala sa maliliit na mundo sa susunod na 10,000 taon. Bukod sa Celestial Wen Castle, maganda rin ang ginawa ng Palace of Medicinal Kings.
Karamihan sa kanilang mga cultivator ay mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Sa makatuwid, ang Palace of Medicinal Kings ay mayroong 4 na cultivator sa nangungunang 18 sa ngayon. Tungkol sa ikatlong grupo, ito ay malamang na ang Celestial Palace of Punishing Thunders o ang Celestial Chi Castle. Ang natitirang mga laban ang magpapasya niyan. Sa gilid ng Celestial Chi Castle, isang tao ang naglakad papunta sa bleachers. Si Lin Fang iyon. Ang emperador na naka-purple na damit ay nakaramdam ng mali at tumingin kay Lin Fang. Nagulat siya, ngunit ito ay isang kasiya siyang sorpresa. Lin Fang, saan ka nagpunta? Master, may gustong pumatay sa akin, tapos may umatake sa kanya. Nasugatan ako kaya kailangan kong magtago at magpagaling. Sagot ni Lin Fang. Ang emperador na naka-purple na damit ay tumango, naniwala siya kay Lin Fang. Naramdaman niya ang chi ng dalawang emperador sa silid ni Lin Fang ng gabing iyon. Mabuti at nakita kong okay ka, sabi ng emperador na nakasuot ng purple na damit. Tigtas at maayos si Lin Fang, kaya halatang masaya siya. Hindi na niya ito masyadong inisip. Pagkatapos noon, lumingon si Lin Fang patungo sa yugto ng labanan. Noong una, mayroong 81 yugto ng labanan, ngunit ngayon 50 na lang ang natitira. Maraming tao ang namatay o nasugatan. Nakita ni Lin Fang na isang cultivator mula sa Palace of Medicinal Kings ang nakikipaglaban. Nakita na niya siya noon sa bahwang, nang magalit siya kay Zhou Tianruo. Napakalakas niya. Katatapos lang niyang talunin ng isang cultivator mula sa Ancient Celestial Castle. Ngunit dahil sa nangyari kay Emperor Yu, si Lin Fang ay nakatingin sa mga tao mula sa Palace of Medicinal Kings sa malamig na paraan, lalo na ang matandang nasa gitna ng karamihan. Iyon ang nakita niya sa alaala ni Emperor Shen Yu, ang kumuha ng singsing ni Emperor Yu at sinabihan siyang asar. Si Lin Fang ay mukhang galit na galit. Naramdaman ng matandang iyon na tinatitigan siya ni Lin Fang, kaya lumingon siya. Nagulat siya. Ang binatang iyon ay walang malay nang makita siya noong huling pagkakataon, at hiniling sa kanya ng isang emperador na pagalingin siya. Ngayon, gumaling na siya. Nakapagtataka, na ang isang tao ay mula sa Celestial Chi Castle. Pagkatapos, tumingin muli si Lin Fang sa mga yugto ng labanan. Ang malalakas na cultivator mula sa dakilang mundo ay napakalakas. Si Zia Tianfan ay nakapasok sa ikawalong layer ng Zunchi, habang sina Qiao Qifang at Zhou Tianruo ay naging mas malakas din mula noong huli niya silang makita. Tumingin muli si Lin Fang kay Wen Aofang. Siya ay mabilis at malupit, ang kanyang mga pag-atake ay paputok, na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang mga kalaban o iniwan silang mabigat na nasugatan. Si Emperor ni Chen, na nasa gilid ng Celestial Wen Castle, ay lumabas at ngumiti. Brother Shen Yu, bakit hindi kita nakita nitong mga nakaraang araw? May mga bagay akong dapat gawin. Ito ay isang mahalagang sandali para sa akin, sa kabutihang palad, hindi ko ito pinalampas. Sabi ni Emperor Shen Yu, na tila nasa mabuting kalooban. Ano ang nangyayari sa kanya? Hindi pa siya nakita ni Emperor ni Chen sa ganoon kagandang mood mula nang dumating sila. Kapatid na Shen Yu, ano ang palagay mo sa mga kabataang ito? Gusto kong dalhin ang ilan sa Qingdi Mountain. Isa o dalawa lang sa kanila ang makakasama mo. Nakangiting sabi ni Emperor ni Chen. Hindi na kailangan, wala sa kanila ang maaaring pumunta sa Qingdi Mountain. Sabi ni Emperor Shen Yu na walang pakialam. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa panonood ng mga laban. Pagkatapos ng laban na iyon, si Aofang ang magiging kampyon. Isip ni Emperor ni Chen. Ang huling labanan ay si Wen Aofang laban sa isang malakas na cultivator mula sa Celestial Palace of Punishing Thunders. Ang malakas na cultivator na iyon ay hindi nanalo kahit isang laban habang si Wen Aofang ay nanalo sa bawat laban niya, kaya si Wen Aofang ay inaasahang mananalo. Si Wen Aofang at ang malakas na cultivator na iyon mula sa Celestial Palace of Punishing Thunders ay nag-away. Nagbanggaan ang kulog at walang laman na enerhiya sa kalawakan na nagdulot ng pagsabog sa kalangitan. Sinalakay ng mga abstruse na enerhiya ang yugto ng labanan na naging sanhi ng matinding pagyanig. Mga mapanlinlang na enerhiya sa pinakamataas na antas. Hindi makapaniwala ang karamihan. Ang puwersa ni Wen Aofang ay pinarami ng 700 at ang kanyang abstruse na enerhiya ay nasa pinakamataas na antas. Hindi magtatagal bago siya naging emperador. Sa wakas, nanalo si Wen Aofang sa labanan. Siya ang kampyon. Hindi masama. Tumayo si Emperor ni Chen at ngumiti. Nagmamalaki siya. Bagamat hindi niya naturuan si Wen Aofang ng ganoon katagal, ipinagmamalaki pa rin niya ang kanyang disipulo. Wala nang isa man sa mga disipulo mula sa siyam na dakilang kastilyo sa kalangitan nang maaaring makipagkompetensya sa kanya. Tumayo din ang mga cultivator ng Celestial Wen Castle at pinalakpakan siya. Nasiyahan si Emperor ni Chen, at nasiyahan din ang Celestial Wen Castle. Sige, pwede na nating simulan ang rankings. Sabi ni Emperor ni Chen. Sa sandaling iyon, nagsimulang magbilang ng mga puntos ang mga referee. Nauna si Wen Aofang, ang pangalawa ay mula sa Palace of Medicinal Kings. Siya ay isang hamak na binata. Ang pangatlo ay isa sa mga cultivator na natalo laban kay Wen Aofang, ang ikaapat ay si Gu Li, ang ikalima ay si Qi Yuchen, ang ikaanim ay isang tao mula sa Celestial Wen Castle, pagkatapos ay sina Qiao Qifeng, Zhou Tianruo at Zia Tianfan. Hindi masama, sa inyong 18 henyo, may gustong sumali sa Qingdi Mountain.
Masayang tanong ni Emperor ni Chen. Marami sa kanila ang mukhang napakasaya. Personal silang iniimbitahan ni Emperor ni Chen. Bukod kay Wen Aofang, ang iba ay hindi pa miyembro ng Qingdi Mountain. Ako, Master. Sabi ng marami sa kanila, yumuko sa harap ni Emperor ni Chen. Paano nila palalampasan ang ganitong pagkakataon? Maghintay. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Tumingon ng mga tao at nakita si Lin Feng na naglalakad patungo sa battle stage. Lin Feng. Sigaw ng emperador na nakasuot ng lilang damit. Baliw ba si Lin Feng? Gagawa na naman ba siya ng gulo? Nakalimutan na ba niya na hindi niya maipakita kung gaano siya kalakas? Lin Feng, bumalik ka dito. Galit na sigaw ng emperador na nakasuot ng lilang damit. Dahan-dahan siyang lumingon at ngumiti. Master, kinatawan tayo ni Qi Yu Chen sa entablado ng labanan, kaya bakit hindi ko kaya? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1550, 3 beses na napahiya si Zhou Tianruo. Nang makita ng emperador na naka-purple na damit ang ngiti ni Lin Feng, nagulat siya. Tumingin si Qi Yu Chen kay Lin Feng sa malamig na paraan. Paano nang ahas si Lin Feng na pumasok sa yugto ng labanan? Hindi lang si Qi Yu Chen ang nagulat. Sina Qiao Qifeng, Zhou Tianruo, Zia Tianfan at ang iba pa ay nakatingin sa kanya. Nakita nila kung gaano ka-agresibo si Lin Feng sa bahwang. Gayunpaman, ngayong kontrolado na ni Master Mi si Lin Feng, tila ipinakita pa rin niya ang pagmamataas na ito. Sinulyapan ni Lin Feng ang karamihan at ngumiti ng walang pakialam. Sinabi sa kanya ni Emperor Shen Yu na sayang kung hindi siya lalahok. Noong una ay sinadya ni Lin Feng na magtago sa Celestial Qi Castle at maging mas malakas, ngunit sinabi sa kanya ni Emperor Shen Yu, na kasama ni Emperor ni Chen, na huwag mag-alala. Gayunpaman, hindi pa rin alam ni Lin Feng kung sino si Emperor Shen Yu. Kahit noon pa man, ang kanyang katayuan sa lipunan ay hindi maaaring mas mababa kaysa kay Emperor ni Chen. Lin Feng, bumaba ka, sabi ng emperador na naka-purple na damit ng mga sandaling iyon. Masyado nang malayo si Lin Feng. Master, huwag kang magalit. Galit na galit ako na ang mga cultivator mula sa Celestial Qi Castle, na kumakatawan sa amin, ay mga basura. Pinahiya nila tayo. Sabi ni Lin Feng sa emperador na naka-purple na damit, nakangiting walang pakialam. Mukha siyang tiwala at mayabang. Ang emperador na naka-purple na damit ay mukhang lalong nagalit, si Qi Yunsheng at ang iba pa ay nagalit din. Alam nila ang tungkol sa mga patakaran na namamahala sa mga cultivator na kinokontrol nila. Bakit nilalabag ni Lin Feng ang mga patakarang iyon? Siguradong hindi sapat ang spell ni Master Mi. Tumingin si Lin Feng kay Emperor ni Chen. Guro, maaari mo ba akong bigyan ng ilang minuto upang patunayan ang aking sarili? Diretsyong tanong ni Lin Feng. Napatingin ang karamihan kay Emperor ni Chen. Matalino siya, alam ng lahat na hindi kayang tanggihan ni Emperor ni Chen ang ganoong kahilingan. Walang problema. Nakangiting sabi ni Emperor ni Chen. Gaya ng iniisip ng karamihan, hindi siya makatanggi. Tsaka wala rin namang dahilan para tumanggi siya. Nang marinig iyon ng mga miyembro ng Celestial Qi Castle, lahat sila ay mukhang nanlumo, lalo na ang emperador na naka-purple na damit. Nawalan siya ng mukha at ngayon ay maaaring mapansin ni Qingdi Mountain kung gaano kalakas si Lin Feng. Maraming salamat, Master. Sabi ni Lin Feng na magalang na yumuko at ngumingiti sa maningning na paraan. Tumingin si Lin Feng sa mga tao bago niya ibinaling ang kanyang atensyon sa mga tao mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness. Zhou Tianruo. Sabi ni Lin Feng na nakangiting nanunuya. Ang paghihiganti ay isang ulam na pinakamasarap na inihain sa malamig. Isip ni Lin Feng. Napakahina ba ng Great Celestial Palace of Thoughtfulness? Wala ka bang mas malalakas na cultivator na ipadala? Ang taong iyon ay isang piraso lamang ng basura. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Ang mga cultivator mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness ay nagalit. Nang makita ni Zhou Tianxiao na si Lin Feng ay naglalakad palapit sa kanya, kaya agad siyang natakot. 2 beses na siyang pinahiya ni Lin Feng. Mayroon kang 2 pagpipilian ngayon. Bumalik ka na lang sa bleachers o sipain kita ng napakalakas para lumipad ka pabalik sa mga bleachers na yan. Sabi ni Lin Feng. Nang inakala ng karamihan na sasalakayin ni Zhou Tianruo si Lin Feng gamit ang kanyang gintong banal na qi, ngunit sa halip ay nanatili siyang kalmado habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Nanginginig ang kanyang mga kalamnan sa mukha, at mukhang galit na galit, ngunit nanatili siyang hindi gumagalaw. Bakit hindi ka sumulong? Mapanuksong tanong ni Lin Feng. Sa wakas, pinakawalan ni Zhou Tianruo ang kanyang nakasisilaw na gininto ang banal na qi, at pinalibutan ng sandata ng gintong banal na qi ang kanyang katawan. Kahit na natatakot si Zhou Tianruo kay Lin Feng, kailangan pa rin niyang lumaban. Biglang lumundag si Lin Feng at pinakondensed ang parehong bakanteng espasyo at wind abstruse energies. Hindi siya gumamit ng kahit anong skills o technique, simpleng suntok lang iyon. Zhou Tianruo. Sigaw ni Lin Feng. Tumingin si Zhou Tianruo sa mga malademonyong mata ni Lin Feng, at pinalibutan siya ng mapang-uyam na enerhiya, na naging dahilan upang dahan-daang maubos ang kanyang enerhiya sa buhay. Ang kanyang makajos na kamalayan ay nanginginig ng husto at gayon din ang kanyang gintong banal na qi. Kabom. Natapos ni Lin Feng ang pag-condensate ng kanyang lakas at lumitaw ang isang napakalaking itim na espada.
Sumunod, pinakondense niya ang Earth at Demonic Abstruse Energies sa espada. Ang kanyang puwersa ay pinarami rin ng 700. Ang kanyang dambuhalang espada ay nagsimulang saktan si Zhou Tianruo. Naramdaman ni Zhou Tianruo ang cursed at death chi na nanag sa kanya, na nagmumukhang desperado. Siya ay natatakpan ng malamig na pawis, ngunit ipinagpatuloy niya ang pagpapakawalan ng gintong banal na chi kay Lin Fang. Isang tunog ang umalangaw habang nagsasalubong ang kanilang mga enerhiya, na sinundan ni Zhou Tianruo na napaluhod at umubo ng dugo. Mahina ka pa rin. Sabi ni Lin Feng, sinisipa si Zhou Tianxiao patungo sa mga bleachers ng Great Celestial Palace of Thoughtfulness. Tumalon si Zhou Tianxiao at sinalo si Zhou Tianruo. Pagkatapos ay naglabas siya ng malamig na enerhiya kay Lin Feng. Tumingin si Lin Feng kay Zhou Tianxiao at mahinahong sinabi. Noon, pinahiya ko si Zhou Tianruo, at kahit na emperador ka, inatake mo pa rin ako. Kung hindi ako karapat-dapat na tawaging cultivator, itatanong ko kung sino sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness ang karapat-dapat na tawagin. Ang lakas ay ang pinakamahalagang bagay sa mundo ng paglilinang. Si Zhou Tianxiao ay isang emperador, kaya syempre mas malakas siya kaysa kay Lin Feng.